Good day, everyone. Welcome to our daily podcast. So right now, together with our future tourism professionals, I'm Christian Ritamula and my buddy. I am Limar Cardenas. And right now, we will be talking about the South American, basically, on with regards to their religious, their norms, and everything about them that we need to learn in order for us to basically understand more about them and how do we respect them. So, Buddy Lemar, unsa ba itong pag-iisgutan karon? So, atong paghisgutan karon buddy is about religious and sacred rites of Andean spirituality. So, buddy, unsa yung mga idea ana buddy? Para atong ma-share nato sa atong mga viewers. Okay, so thank you for that, Lemar. No? So, with regards sa Lemar, South America has a very diverse religion, no? So, wide kayang range with regards to talking about, when we're talking about religion. Like, once again, Lemar, South America was once colonized by different na mga colonizers, which is mga nagsagol-sagol na ang ilahang mga beliefs and cultures. And that's why, na ay mga African, na ay mga European, masking galing Asian, galing nasagol na dito. But even though they still have this what we call their own spirituality or their religious. So, for example, the Andean spirituality. In which an Andean, when we say Andean, it is the particular region of the Andes Mountain kanang area. And they have their own religion na nadapita. So, with regards to the Andean spirituality, they have what they call the Pachamama. So, nagyan sila goddess na gihapon. So, pareha sa Europe na sila kaning mga gods and goddesses, mga Romans, they also have their own gods and goddesses. So, Pachamama is one of that, and she is the earth goddess of fertility. They also have what we call the Apos, the mountain spirits, which protects and provide to the local people. But, siguro ang ma-relate na to anino, nga medyo ma-relate na to sa Christianity sa atong religion mark is kaning dispatcho. Well, dili directly sa tuwa kay katong pagkamatay ni Jesus Christ, as we all know, wala na nang atong gitawag-tawag nga halad-halad, dili kaning magsunog. But sa Andean spirituality, connected siya, murag na siya kaning murag relevance. So, unsa din dispatcho there? So, dispatcho is a ritual offering to Pachamama and to the other spirits in which they usually offer it through burning a sacred item. So, pareha gyapon sa mga old nga yung mga Hebrews ato ang mga kibaling mga ninuno nato in which in order for their kaning mga sins to be forgiven, they need to burn something. They need to burn a sheep or a cow or anything, a live presence towards the Lord. But after that, Jesus Christ was crucified to the Calvary, wala na siya, gitangtang na siya sa sermon nila. But imagine, connected siya, di ba? Murag pari-parihag yapon siya, nagyapon siya relevance. But aside from the Andean spirituality, napon to yung mga Amazonian. Kung diri sa Andean itong mga bundok-bundok, diri po sa rainforest, yes, they have the Amazonian. So, sa Amazonian, nagyapon sila mga shamanic rituals, na yung mga nature spirits. Muna pirmi ko, makainumdum ba sa makainumdum ni Amazonian spirituality? Ako mainumdum kay sigula, ginagumdum na si John Ring. So, ano man, pirmi mo siya mag-isgot ka, South America, budul-budul na, katong may kamanika, hindi pagkahuman, barang-barang, di ba po siya connected Japon sa mga bududal. So, it's like, there is really a connection. Bisang paglangyo kayo ang mga contents, but there seems to be correlation and significance to those. So, however, as of now, ang pinaka-relevant term niya, religious, is that, or religion rather, is the Christianity, which is consists of 83%, most likely 69% rather, is Roman Catholicism. Also, just a fun fact, Lemar, Brazil, a South American country, is home to the second largest population of Seventh-day Adventists. So ako mga kalahi. Mga kalahi ako, yes. So daghan kayo midera mga kalahi. Pero mas daghan ninyo kay 69% man. So ano siya. So anyways, that's all for our religious and sacred rites. But in order for us to better understand them, let's really, before going to the bisita ta, dapat sabton sa gyud nato ay ta magpataka ay og yawit sa itong mga bakba sa mutang kita ng mga Pinoy, may kayo maghusga, right?
we have bachelor degree of judging sa Judging. kinsa judge. That's So, wala why. kayo gigraduate, naging kay Kuros sa gina. Bro, naging kay karapatan mo judge. Yes, inalagin ng mga Pinoy. I don't think, but that's ours, right? So, muna siya religious and sacred rights. Sige, thank you, brother, sa imong first topic nga talk about religion and sacred rights. Okay, sige. What problema na Lemar? So, akong ibalik sa imuha ka ng pangutana. Sige. Kaya naman ito sa religious and sacred rights, how about the dress codes and the social norms of South America? So, first thing is, kung mo sa South America or imong manotice sila ha is modesty ilang ito ilang ginasuot, which is nagasuot sila og kantong dili siya revealing clothes, which is cover ilang mga diridutan kaysa tuwang kay which is musabay ta sa trend, which is murag sexy na halos sa ilang gid is modesty gid ilang ginasuot. Then napud sila sa especially in Peru is ilang ginasuot dito is ilang ginatagan nila value bitaw ang pagsuot og mga cultural attire, which is kato bitong ilang cultural attire gid para makita sila ang ilang identity. Then let's move on to the social norms brother, which is kung mato ka sila ha or mato ka silang mga balay-balay, which is mag-greetings gyud. Para sa ato diri is kung mag-greet mo ito is mayong buntag, mayong udto. Dayon sa pagkabot ay mga anak na guro is mag-greet mo rin sa atong mga elders, maratag respect, which is kung sa ato na nga tradition is magmano ta. God bless. O din sa ilaha dayon is like hatagan sila respect gid nga sila gid ang kanang ato sila mahatagan og kanang value bitaw nga sila ang nagdala sa tuwa nga hantod nabuta diri karon nga mga stages sa kinabuhi. I see. Tapos napagkuhan sa sala yung sa ilang physical contact, which is sa Argentina and Brazil, ilang yung gina-feature dito is kiss and hug. Dayon kung sa inana kung naa sila yung bitaw kanang sanay kanang social affectionate kaayo nga mga tao napud sa country sa Chile is gina-value bitaw nilang kanang dili kaayo dili sila magkuan sa socialize more reserve sa kanang dili sila gusto kanang kiss and hug mga inana bitaw murag conservative kaayo. So makita gyud nato dira ang presence ng trace no nga kana ganing lahi-lahi gyud bisan pa South American kung tanaw nato sa Brazil ug sa Argentina sa imong giingon dito ganina nga they are more like kiss and hug. So murag na-correlate siya sa European nga style. Yes. Pero diri sa Chile dapita which do lang itong sa ilaha more reserved, more siya Asian type gani nga sa tuwa gyapon. Dili kay ganahan kiss, dili kay ganahan kay basta inana mo. Murag mo kiss ra kag galit, inana kay ka manyakon basta batignaw. Pero pag gwapo gani, bahala ka. So inana. Megali. Dahil pagkabot tayo is saan tayo? I think mura na sa social norms, di ba? So, let's proceed with our third topic. And the last topic that we'll be talking about is the dining etiquette. Anong kay ka ha? So, with regards to dining etiquette is, ato na lang naisgutan nato sa module 13 na to. Yes. I-roleplay na nato kauban si Kimbot, no? Kita nato si Kimbot nga pinakagwapa diyan. Nga creative kayo mga salina. Bisag kung sa rin, mas pati yung skitero. Lagi. But anyways, with regards sa ilang dining etiquette, the South American has their own dining etiquettes. Kung kita mo sa mga Pinoy is that, sige, kung sa mutag mukaon, langit kayo magkinamot. But when they dine, they actually have their own etiquette. So number 1, sa paglingkod. Dili ka magpatakay lingkod, not unless istoryahon ka, asa ka ipaglingkod. So that's the most basic courtesy nga tinahanglan mo kung musulod ka. But dili ka mabalaka na kay mga waiters sa imuha sa mga restaurant. Ang mga waiter mag-andam na gyud o accommodate sa guest kung asa sila palingkuron. Pero of course, pangutanon sila kung okay na ba sila diri. Na sit or they need something. Basta i-assist yun na sila. Number 2 is that no things on the table. Once you're eating, dili ka dapat magbutang sa imong mga bags, sa imong mga purse, or anything on the table. The table is only for food. Number 3, the hands is visible to the table and no elbows. So dili once ka na butang-butang diri. sa butang kita nga mga Pinoy gani, actually ginakasab-an magyapon tanan nga bawal gyud magbutang. Magbawal magbutang sa imong elbow, sa imong siko sa lamisa or manampiling bakaha. It's not about the Philippines. For them also, ang ilaha is kinahanglan ang kamot nimo makita sa table.
It is a rude manner nga Na- di mo makitaan Ah. mong kamot. Masig magsalap ng butang, o sa bisag asa, nag-phone ka, dapat naayod sa table. Now, next is, sa pagpasa sa food, dapat nasa left side. Oo. Now, in the cutlery, for another one is ilang cutlery, tanan nga mga pagkaon, kinahanglan gid gamitan og cutlery. Gamitan gid og utensil. Maski pagka pizza gani nga pwede nimo kamuton dili sa ilaha kinahanglan gid mo na tiniduron og kaning kutsilyon. Di pa kaman ana man kanon. So they really value those cutleries, and kung daghan gud kay nag mga cutleries Sets, kita mo gud sa Pinas kay murag ano Yeah. pakikod bahalag kaning kinamot lang or usahay gani ang tinidor imong kutsara o ang kutsara imong tinidor. Sabaw, gamitan tinidor, ano na gani. So, but then, daghan kay cutleries, daghan kay kanang sa pang appetizer, sa pang kuan, sa pang daghan kayo, pero unsa na nimo paggamit na sa start from the outer, then go to the inner. So, slowly go to this, so, una ka sa gawas ng mga cutleries hangtod sa sulod. Ana siya ang format. Now, for the payment, they are not strict about the payment, but usually, ang katong host or katong nag-invite sa imo ha, mo usually ga-pay. And for the tipping, they usually tip someone 10% sa waiter. O sa itong ilang server. Pero sa Pinoy, kita mo mga Pinoy kay, ni kaon, wala na, di rin isang tip kay, nga naman, usay gani makulangan naman itong kwarta gani mo ito kang Jollibee, di ba? Gali. So mag-tip pa ta, lisod na. Pero it's also a policy mga diri sa usual sa mga restaurants, mga fast food that no tips. No tipping. But nadi po iba nga mutago-tago. Kay they have their own culture man po. Nya ako mga Pinay kwarta na mga rabay tipping service basta mo na siya. Gani kay ilang gud nga mga Pinay kay kumanto sa laing lugar dito kay mga kuripot gid kay Tinuod. so discount. Tinuod yun na. So di yun na siya malalis. But Gali. anyways, I think taas na kayo itong oras, wala lapas ng 7 minutes, pero bahala na Sir George, ang nagsabot. But I think, I hope that you'll understand something for the daily podcast. And for more podcast videos, just subscribe, watch, like, and hit that bell button for more videos. So once again, goodbye everyone, and have a blessed day. Bye.